Magandang gabi sa lahat. Maraming salamat sa inyong mga papuri at pagsamba together. Isang mananampalataya kay Kristo, ang ulo po natin ay si Jesus. Kung siyang mind mo, siya din ang mind ko, together nakikita tayo sa isang lugar. Kapag hindi tayo nakikita sa isang lugar, ibig sabihin may iniisip kang iba. Ako iniisip ko ang Diyos, kaya kayo nandito kasi iniisip nyo rin siya. So, gusto ko lang batiin ang mga taong nagsasamba ng totoo sa espiritu at katotohanan. Together, we can see the power of the presence of God in the midst sa mga taong nananampalataya. Ano ba ang nasasampalatayaan natin na 2-3 ayon sa kanyang salita? Nag-gather sa isang salita na kapag tayo ay may gather, ang sabi niya, ang promise niya, He will meet our needs here. So tonight we come expectant that my need, God knows your needs. He's going to meet your needs because you follow His instruction. Kaya tayo ay nagpo-promote ng unity, spirit, soul, and body. You cannot produce unity without your unity within. Sa loob mo muna. Then you connect it to the LUM, the Father, Son, and the Holy Spirit together. We can make a big time evidence that God is in us. Sama-sama tayo! Hallelujah! Okay, sarap magpuri, sumamba sa ating Diyos. Okay, sarap umawit, sumayo sa ating Diyos. Sabay-sabay na itataas ang ating mga tinig. Sabay-sabay na sisigaw ng hallelujah. Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, Jesucristo. Okay, sarap manatili sa presensya ng ating Diyos. Okay, sarap sa piling at magdiwang sa ating Diyos. Sabay-sabay na itataas ang ating mga tinig. Sabay-sabay na sisigaw ng hallelujah. Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, Jesucristo. Sabay-sabay! Pumalakpak, umindak, lumundag, at humiyak. Pumalakpak, umindak, lumundag, at humiyak. Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na Sabay natin siya! sama-sama na umawit ng papuri. Tayo na sama-sama na mag-alay Lahat ng ng Pilipino pagsamba. Tayo na sa buong mundo. sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, sa nag-iisang Diyos, Jesucristo. Sama-sama po natin sambahin. Worship is magbibigay halaga. At kapag binigyan nyo ng halaga, kahit tao nga lang talagang napaka-precious ka.
Lalo na pag ang Diyos ay binigyan natin ng halaga. Ganon din ang gagawin niya sa iyo ngayong gabi. Dahil pinahalagahan mo siya, pahalagahan ka rin niya. Awitan natin ang kanyang katapatan. Ang Diyos natin ay tapat, tunay at dakila. Binigkis tayo sa pag-ibig na wagas. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Mula sa puso, Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri pa sambay iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. gawin mong panalangin ang bawat salita. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aking buhay, papuri pa sambay iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka.
mo, Panginoon, sa iyong mga nilikha, mga gawa, ay pinapakita mo kung gaano ka katapat na Diyos. Tulungan niyo kaming maging katulad niyo, maging tapat sa aming mga ginagawa, sinasabi, ginagawa araw-araw. Tulungan niyo kami na kami ay makaahon sa mga pariwara na pamumuhay, sa pamumuhay na makamundo. Tulungan niyo kaming maging tapat sa inyo upang ang inyong nilikha na kami ay mabigyan ka ng gloria o kahanga-hanga. Ikaw ay hahangaan ng mga tao sa buong mundo. Maraming salamat sa inyong presensya. Dahil ang presensya niyo lang ang pinaka makapangyarihan na weapon against sa kalaban. Kapag ang presensya niyo ay nandito, natural ang kalaban na hindi makagalaw. Kami ay safe sa inyong presensya. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng amin. Magandang gabi. Diretso na po tayo sa salita ng Diyos na alam ko, in the middle week, kailangan ng bawat isa ng refreshing. Ang middle week ay pagbibigay sa inyo ng kama o pagbibigay ng continual na supply ng Diyos upang magkasya ang buong isang linggo na kayo ay magiging makapangyarihan. Pakisabi sa kagwib, magandang gabi sa iyo. Kailangan maging maganda ang gabi sa lahat. Una, I would like to greet our eagles outside. Ang aking command lang sa inyo, dahil binigyan ako ng Diyos ng authority para mag-command, is to keep in touch with the strong tower, which is Jesus. Lahat tayo kailangan natin ng direksyon, proteksyon, kapit kamay tayo dahil we are on our way na darating ang Diyos na hindi mo inaasahan. So kung kayo ay tunay na anak ng Diyos, you care, patuloy kayo nagre-remind sa bawat kapwa natin believers all over the world, maging sino man sila, hindi man sila VCF, bilang pagtanaw ng pasasalamat sa Diyos, response sa inyong na tanggap na pag-ibig. Focusan tayo sa pag-ibig ng Diyos na walang kondisyon, ay tuloy-tuloy din ang papakita natin sa Kanya na tayo ay maasahan dahil ang tawag niya sa atin mga anak ko. Palakpakan natin ang Lord. So also, continually we are taking the opportunity of the presence of our eagle, si Ken. Isa siya sa mga agila na patuloy, no, na nagdi-display din ang kanyang, alam niyo, mahirap maging tapat. Pwedeng tapat kayo ngayon, bukas hindi naman. Pero siyempre, depende naman yan sa atin eh. Kung talagang tapat kayo, then you enjoy. Sa katapatan ng Diyos, ma-prove ninyo na talaga naman na hindi siya nagkukulang. Tayo lang talaga ang kulang kung bakit hindi natin maramdaman ang katapatan ng Diyos. So tonight, diretso na tayo sa mensahe. Bawat middle week, I see to it na kausapin ko ang Diyos. Dahil kung talagang totoong galing ako sa Kanya, kinakausap ko siya at sasabihan niya ako kung ano ipapakain sa ating lahat, including myself. Hindi pwedeng kayo lang kung ako ay mouthpiece ng Panginoon, kasama na ako. Kaya managumpay tayo sa lahat ng ating mga gawain kapag tayo ay sumusunod sa kanyang mga alituntunin. Mukhang nasa Filipino subject na ako. At ito ang ating pangalan, victory. Tayuan nating victorious tayo. Huwag nating pahiya ang Diyos na defeated tayo. Tayo ay victorious. Kaya may gagawin naman tayo, hindi pwedeng tawagin lang natin ating mga sarili na victorious pero hindi naman pala tayo na nanagumpay. We will fulfill His plan in these last days. Gaya ng sinabi ko, bawat year po meron tayong theme. Ano ba yung theme? Direction ng Diyos kung anong dapat nating gawin para matupad ang kanyang plano. That's why prophetic ang ating church. Grupo ng mga tao na talagang nakikinig sa ulo, sa mastermind, at tagagawa
ang mga tao ng Diyos na totoong church ay tagagawa ng kanyang plano. Sabihin mo sa katabi, tagagawa ka na nga ba? Dati-dati, taga-upo lang tayo, taga-pakinig, pero ngayon, tagagawa na tayo. Palakpakan nyo ang mga sarili nyo. Fulfilling the plan of God in this last day. Siyempre, alamin natin ano ba ang mga panghuling araw ng Diyos. Alam natin, ang picture ay pinili tayo para maging anak ng Diyos, sisidlan ng kanyang kapangyarihan para ma-identify kayo na kayo ay anak ng Diyos. Kapag anak ka ng Diyos, puno ka ng alam. At yung alam mo ay galing sa may mastermind. So, sa may plano. At alamin mo anong posisyon mo, ano yung role mo. Para sabi ng Lord, find your assignment. At kapag nakita nyo assignment nyo sa pamagitan ng inyong mga skills or inyong ability na parang ito yung love ko na gawin, then surely you will bloom where you are planted. Prutas ang target ng Lord. Gusto niyang mag-manifest. Siya ang Diyos nga hindi makikita, ngunit gusto niyang magpakita eh. Paano yun? Espiritu siya. Kaya nga, with all His wisdom, ginamit niya ang tao, nagpakatao siya. At doon, naintindihan natin na katulad din ni Jesus, na siya ay tao na sidlan ng Diyos. Sabihin mo nga sa katabi, naposes ka ba ng Diyos o naposes ka ng bad spirit? Malaman mo naman kung ano nakaposes sa iyo eh. Palakpakan natin ang Lord. Kapag nagsalita ng hindi magandang salita at mga kung ano-anong pinagagawa, alam mo na. Ito, naposes ito ng demonyo. Lalo na yung mga bakla. Ano yan? Naposes ba sila ng Diyos? Silent kayo ha, takot pa rin kayo. So doon ko rin makita na wala pa tayo sa ilaw. Pag sa ilaw ka, you're bold. Dahil may pinapatay ka. Pag nasa dito ka lang, wala kang papatayin. Binubuhay mo lahat. Pero pag dito ka, patay lahat ng nasa dilim. Minsan kang naging dilim sa dilim. Alam mo yan, you know, ano ang buhay ng nasa kadiliman. Napupuno ng pride, na kunwari, okay lang, okay ra. Pero hindi naman totoong okay. Kaya nga, hindi ka nakikita ng regular kung saan ka dapat nakapwesto. Alam niyo ba ang posisyon na matay si Jesus para sa iyo? Sa posisyon na gusto niya para sa iyo. Ngayon, if you will not receive that position, you will never enjoy yung cause ng kamatayan niya. Hindi ko gusto maging pastor. Never in my wildest dream. Basta na lang para akong sumusunod ganon. Bukas makalawa nakita ko na lang, nagpa-pastor na ako. Ang sekreto, sumusunod ka ba? Sino ang sinusundan mo? Sarili mo ba o ang Diyos na may lumikha sa iyo? Sabi natin, napakabuti mo, O Diyos. Nakikita siya sa kanyang likha. Ikaw ba yung nilikha ng Lord? Ang Lord, may-ari ng langit at lupa niya. Sabihin mo nga sa katabi, ano bang alam mo? Yun din ang mangyayari sa iyo. Ako, naniniwala ako sa salita niya. Ano bang sinabi niya? Na kapag inuna ko daw siya, uunahin niya rin ako. So each time may petition ako, I'm sure, alam kong una ako. Silent. Okay, sabihin mo sa katabi, ano ka ba? Sa huli? Sa gitna? Pangalawa, pangatlo? Sabi ng Lord, you can be the first. If you want me to be the first, then you will be the one to be the first. We are going to touch our city, Coronadal City, with the kingdom of God. Ano ba ang kaharian ng Diyos? Pinagharian ba tayo ng masamang espiritu? Pinagharian ba tayo ng magandang espiritu? Then kapag magandang espiritu ang pinagharian sa atin, we become the light dito sa ating syudad. That is our goal. Our general goal is to allow Jesus Christ be known. Reintroducing the Jesus Christ in your life, proof by your evidence na ikaw ay binago. At syempre, ang lahat ng tao na hindi nagbabago, talagang naglolong-long sila. Sa mga taong nagbago, tatanungin ka nila, ano bang ginawa mo? Ba't ka nagbago?
Di ba kasama kitang nag-cyber sex noon? Ba't ngayon wala ka na? Di ba? So, pag wala kasing nangyari, hindi ka makaka-attract sa tao. Going to church is not enough. Ladies and gentlemen, you need to have movements. You need to have change because our God is a God of change. Ito yung target niya, na makilala si Jesus sa Coronadal City, sa South Cotabato. Lagi kong sinasabi yan since 1998. Kaya kung nakuha nyo yung Coronadal City na ako doon, nag-session tayo. 33 session. Mukhang di kayo pero bold si Pastora. Can you imagine how bold the topic? Tithes ang tinapik ko dyan sa gitna ng Coronadal City. Alam mo ba sino ang naglabas niyan? 2023 pa yun. Taga doon ang naglabas. Siguro napakinggan. Talks about tithes and offering. Ang kinamumuhian ng mga Kristiyano ay ang pagbibigay. Lalo na tithes. Pag sinabing tithes, rejected. Pero yun, kung may time kayo, I tell you, 2-3 beses nyo lang pakinggan, I guarantee, yaman kayo. Hindi ko kayo pagyamanin. Ang Diyos mismo ang magpapayaman sa inyo kung sundin nyo lang siya. God, I will use BCF. It calls us something different. God will use us to empower people, to empower all flesh. Alam niyo ba yung flesh, yan yung nagpapahina sa isang spirit field, napapahina dahil sa iyong pita ng laman. Gusto ng Lord, ma-overcome mo yan para ikaw ay ma-supersede katulad ng aeroplano. Kailangan breakthrough ang gravity. Ang law of gravity, ma-breakthrough mo para magkaroon ka ng another supernatural. Kaya ang aeroplano na breakthrough niya ang gravity, kaya nakalipad siya. Look at your neighbor. Ano bang i-breakthrough mo? I-breakthrough mo yung kahinaan mo. Yun, yung law of gravity mo, yung flesh mo, i-breakthrough mo na. Para ikaw ay punta sa supernatural life ni Jesus, which is called eternal life. All right, so let's go. Tonight, I will shake your doubt, put you in the faith, from fear to spiritual slumber. What do you mean by slumber? Pagkatulog. Hirap mag-declare, no? Pag hindi mo naintindihan, katulad ng mga estudyante ko nung araw. Simpleng spelling, di nila alam paano ba yan. Magsa-science pa ba tayo? 5 senses? Paano yan? So, kailangan i-review ko, i-correct ko muna bago ako magturo sa Notre Dame. So, ganun pa rin ako ngayon. Salamat. Hindi ako yung teacher na bahala kayo dyan sa buhay nyo kung di yun naintindihan. I need to define mga salita na ginagamit para ang purpose maunawaan mo. And after that, magamit mo. That's the right teacher. Pag teacher ka talagang all the way, ang alalay mo sa estudyante mo. Para ba sasabihin mo, okay, relax ka lang. Kahit bobo ka, dadalhin kita sa linya ko. Palakpak. Walang bobo sa taong nag-aaral. At kung ang teacher naman ay tamad, what do you expect? Producing tamad na mga estudyante. Salamat, hindi ako tamad. Sa pangalan ni Jesus, wala akong estudyante na nalagpak. Super alalay ako talaga. Dahil ayokong gawin din sa akin. Nung araw talagang alalay din yung teacher ko sa akin. Pag hindi ko alam, pupuntahan ko sa bahay nila. Ayokong malagpak. Pag ginusto mo, gagawin mo ang lahat ng paraan. Palakpak po. I will shake your doubt. I told you, doubt is not in the kingdom of God. Doubt is outside the kingdom of God. Pinaghaharian ka ng duda, hindi makaparticipate ang Diyos sa'yo kapag puno ka ng duda.
So God wants you to really be in faith. Kaya we're talk about faith all throughout. Ang pananampalataya sa salita niya. You should have the salita na sinunod mo. Naging standard mo. Yun yung faith mo. Pero pag hindi mo nabigyan ng action, ang salita ng Diyos, hindi pa siya matawag na faith. Sabihin mo sa katabi, binasa mo lang. Hindi mo siya nagawang faith. Magiging faith mo na siya kapag inaccept mo siya bilang prinsipyo mo na. Palakpak. Kaya kailangan mag-aral, unawain, i-research bago yan siya maging prinsipyo mo. So, God is about to release ang kanyang power or force. And no one can stop that. Kapag anak ka ng Diyos, walang makapag-stop sa'yo na ikaw, sabi niya, is blessed. If you are truly a son of God, you are called blessed. Something is wrong kapag hindi ka blessed. Sabi ng Diyos, sa anak ko lang, binigay ang blessing ko. Kaya nga, pag ikaw ay nag-fornicate, hindi ka blessed. Yung sex mo ay action of the opposite, rebelling against God. So what do you expect? You expect that God will still bless you? No way. That's why marami pong mga Kristiyano or pastor ngayon na sinasabi, okay lang yan, may grasya naman. Yes, God is full of grace, pero tandaan nyo, ang grasya binibigay lang sa anak ng Diyos. Yan hindi ibig sabihin nagkasala ka, hindi ka na anak ng Diyos. Anak ka pa rin ng Diyos. Kaya lang, pag anak ka ng Diyos, tapos, katulad ng tatay ko, lahat ng gusto niya, hindi ko ginagawa. At kahit paluin niya ako, disiplinahin niya ako, hindi ko pa rin ginagawa. Anong sasabihin ng tatay ko? Mukhang hindi kita anak, umalis ka dito. Ikaw ang naglalagay sa posisyon mo to be blessed or not to be blessed. Are you blessed tonight? Gusto ko ng palakpak nyo para sa inyong mga sarili dahil babalik yan sa inyo. Sabi ng Lord, if you acknowledge me, I will acknowledge you. Remember, you are not forgotten. Maybe nasa edge na tayo ng mga utang, puno na tayo ng mga utang ngayon, kaya nagkaroon na tayo ng mga fear, may doubts na tayo. Tonight, we have to declare kung sino tayo. Dahil hindi tayo nadidefine sa ating utang, hindi tayo dapat ma-define sa ating mga failures, sa ating mga kasalanan. Ang definition natin ay yung sino ka ba talaga. Yan ang tunay. Ngayon, if you are not identified with Jesus Christ, natural. You cannot enjoy the benefits of what was promised. So sabi niya, the God that parted the sea, you know Him? If you declare His goodness in your life, yung iba nakalimutan na. Nakabili lang ng Korean makeup. Mukhang hindi na nila alam kung saan sila galing na nung araw, wala man lang kapulbo-pulbo ang mga mukha natin. Okay lang yan, kahit nasa Gucci o ano man ang mga naabot na mga iba, wag lang kalimutan kung ano ka noon. Palakpak. So the God that parted the sea, you know Him? That's why you need to read the Bible so you can have knowledge about who is this God. Para makilala po natin, sino ba siya? Sino bang Jesus Christ na yan? Wala ako kasing panahon. Kaya mabuti na lang itong Santo Niño, nandyan na sa harap ko, hindi na ako mag-research. I was religious before. Lahat ng santos at saka images meron ako. Tell me, hindi ako palulugi. Ganun ako ka-religious. Dahil nakita ng Diyos na gusto atat ako makilala siya. Gagawin ko lahat. Pagsindi ng kandila na isang box tuwing hapon, ginagawa ko yan. Thinking na ako ay maligtas. Graduate ng Notre Dame yan. Nagturo sa Notre Dame yan. Lahat ng kandila sinindihan. Kasi ayoko magbasa ng Bible. Gusto ko, gayahin na lang ang religion ko na ganun daw eh.
Sabihin mo daw yung kasalanan mo sa pari. So, syempre, lagi akong nasa confessional box. At paglabas ng pari, sisilipin ko kung sino siya. Kasi sinabihan ko siya ng aking sikreto. At syempre, alam ko lahat ng pari, kilala ako eh. Kaya syempre, minsan hindi ka makapag-confess. Mas kilala mo yung pari, mamaya chismis ka niya, di ba? Kaya ngayon, salamat na born in the Spirit ako. I don't need a priest physically or maybe somebody na makaano ng aking sikreto. Yung pinakasikreto na parang delikado namang iasa. Pari nga siya, hindi ko naman siya kilala. Maganda talaga pag pastor kasi pastor, ipapastor ka. Sasamahan ka. He will guide you, lead you. So, siyempre, yung nag-guide sa'yo, nag-lead sa'yo, may karapatan or mayroong opportunity na malaman ang sikreto mo para i-guide ka pa. Palakpak. He is the God who feed with the 5,000 people, 4,000 people. Who is this? Na kaya niya mag-feed ng 5,000 people with just 2 fish and 5 loaves of bread. Nasa Bible yan. So you have to know that. Pag wala po tayong revelation, parang talagang napaka-imposible. Sigurado kukuha kayo ng 2 isda at susubukan ninyo. But it's spiritual. Kaya nga, kailangan ma-born in the Spirit tayo. Who rains manna during the time of the Old Testament na hindi siya tumitigil ng padala ng pagkain para hindi magutom ang mga tao niya. Wow, ganyan palang karakter ng Diyos. Kailangan alamin mo, ha? Alamin mo kung anong karakter ng Diyos mo. Sabi ko doon sa Facebook, who is your God? Kailangan kilalanin mo ang Diyos mo. Para kung ano man yung Diyos mo, kaya ganito ang nangyari sa buhay mo. Kasi ang source mo ay yung pinagkunan mo ng iyong nangyari sa iyo. Alright, so, heaven is still good news. Itong Diyos na to, nagpart ng Red Sea, nagbigay ng mana, nag-feed ng 5,000 people. Of all those, ay the same God who is enthroned today. Good news. Siyempre, kung hindi mo na-experience, hindi ka makapagsabi. Diba sasabihin mo, wala kang experience, wala kang encounter. You really need to know. Katulad ko, alam ng mga tao ang buhay ni Pastora Marlene. Hindi kami mayaman. Pero bakit ngayon sumusobra na ang lahat sa akin? Dahil dito sa Diyos na to, itong may kasalanan, ang Diyos na to. Sabi na ng Lord, sundan mo lang ako. Follow me, and I'll make you like me. Alam ng aking mga sister, brothers-in-law, good evening, alam kong nakikinig sila. They can testify of who we were before. Si Pastor Alfredo will celebrate his 75 years. Wow, napapawaw yung ibang tao. Pero ako, syempre, alam ko behind the story. Kung bakit nakakatayo siya, nakakadrive pa siya. At yun nga, nagkita kami ng kanyang anak-anakan na si Ryan kagabi with the girlfriend. At sinabi ko, eto kasi 75 years old. Sabi niya, bata pa man. Oh, di ba? Flattering. Kasi sabihin mo sa katabi, pwedeng 16 years old ka pero 75 ka kumilos. Dahil ang sikreto talaga nasa utak. Sabihin mo sa katabi, kumusta naman ang utak mo, Miguel? Kung ano lumalabas sa atin, ano ang laman ng utak natin, yan lang naman lumalabas sa ating mga kaganapan sa buhay. Palakpak. Ang salita ng Diyos ang nagturo sa akin, nag-mature ako. So, siyempre, tuturuan ko ang aking husband dahil ako ang nauna. Ihilahin ko siya, ililid ko siya sa Diyos na nagbago sa akin. At kung nakita niyang nagbago ako natural, dahan-dahan, sumusunod siya. At yung finished product, ito, 75 siya, magkakaroon pa siya ng celebration para ipaalam. Ang purpose niya, ipaalam sa mga kabataan at sa mga tao na kilala niya na possible with God. Nothing is impossible.
Palakpak po. Pwedeng namatay siya sa COVID, pero hindi plano ng Diyos yun. Sinik niya kasi ang plano. Yung gusto nang mamatay, hindi kayo mag-sick, talagang handyan na kayo sick bed. Pero pag nag-seek ye first the kingdom of God kayo, and syempre, pag na-found out nyo siya, susundan nyo siya, di ba? At sasawayin ka, yun ang point dun eh, sasawayin ka, tanggalin lahat ng mga hindi gusto ng God na ito, and then, lahat ng kailangan mo, promise ng Lord, sundan mo lang ako, I will take good care of you. Sabihin mo sa katabi, may testimony ka rin ba? Ay dapat go and tell tayo. Go and tell na tayo. Kasi pag tayo involved sa go and tell project ng Diyos, kasama na ang provision. God will always provide everything you need kapag ikaw ay kanyang tao. Tao ba tayo ng Diyos? So you may be worry, sa edge tayo ng ating mga utang, despair, your bank account is empty, might be empty, and you seem to be forgotten. Parang, ano ba to? Parang wala nangyayari sa akin. But tonight, you come here in this service to hear this. Hearing and hearing the word of God, fresh from the mouth, can change your position. Change your life. God sees you. He sees you. He did not forget about you. He was the one who created you. Remember? Do you remember? Doon sa langit kagaling. May portal. Meron kang nilusutan bago ka napunta sa womb ng mother mo. Nakaplano ka na. Kahit saan ka man lumabas na womb, nakaplano ka na. Sabi ng Diyos, siya ang nagpadala sa iyo, so therefore, meron siyang attached na blessing or accompanied by His plan for your life. That's why you need to seek. Hanapin ang plano ng Diyos sa iyo. Dahil nandoon, madiscover mo na ikaw pala ay galing sa Diyos, hindi galing sa palaka or galing sa monkey. Ikaw pala ay galing sa langit. So may portal. Yung portal na yun ay lagusan. Pag nag-birthday kayo, sabihin nyo, Lord, pinadala mo ako ganito ang time na binuka mo ang iyong kalangitan para ipadala dito sa earth na to ang aking espiritu. Kaya ang aking espiritu ay mayroong mga provision. So, Lord, I am now a believer. Right now, I can express my right. I will be receiving your provision sa aking buhay. Kung ilang taon man ako dito, naka-attach na pala sa provision ng Diyos ang iyong kailangan. Yan ay malaman mo lamang kung naging anak ka na ng Diyos. Kaya nga tonight, we are encouraging everybody, everything will about to shift. Alam mo ba? Kahit na ang tagal-tagal, na parang walang nangyari sa'yo, na set up po tayo sa divine turnaround. There is a divine turnaround. Ako din noon, naalala ko si Pastor Alfredo, nakahiga lang. Frustrated. Ayaw nang magising, ayaw nang mabuhay. Ako naman, panay lang ang pray ko. Nananalig ako na isang araw mababago yung sitwasyon namin. And truly, God in His own promise and timing, everything shifted. Mula sa wala na kaming aircon, ngayon dumami ang aming aircon. Yung palakpak nyo parang, siya nga. Tapos sabihin niya sa kabila, siya nawa. Gusto ng Diyos, certain ka. Dahil faith, hindi doubt. Or maybe, ikaw ay nakikinig-kinig ka lang, tingnan ko nga kung totoo. Then God will not answer your question or your prayer kung hindi kayo may pananampalataya. I'm speaking with all my nerve and all my senses nang nangyari sa akin ay mangyayari din sa inyo. Kaya huwag kayo mawalan ng pag-asa. Just get right and wait upon the Lord that He's going to shift. One moment,
He's going to, parang kidlat. Pagising ko, marami ng kami mga aircons. Pagising ko, may church na. Paano nangyari yan? Ang alam ko lang, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. At ang lahat ng mga tao ay nagbubuli na sa'yo kasi puro ka na lang salita ng Diyos dyan. Mabuti pa, bumalik ka lang sa Notre Dame, wala kang magturo ka naman uli doon. So that was a big challenge to me. Tapos ang tagal pa, hindi yung 1 month lang. Talagang inabot ng taon na parang gusto ko nang mag-apply uli. Because I know that Notre Dame is waiting for me. Pero hindi yon ang plano ng Diyos. I know deep within my heart, merong salita, conviction na hindi ka para dyan. At kailangan mo lang ng pananampalataya para ma-push ka all the more. Kapag kulang ka ng faith, mahuhulog ka. Talagang mahulog ka sa bitag, sa temptation ng demonyo at uuwi ka sa hindi niya plano. Sa plano ng demonyo, ka uuwi hindi sa plano ng Diyos. So forgotten, hindi ako na-forgot ng Lord. Na-set up lang pala ako for a divine turn around. At nakasama ko pa ang asawa ko. Because that is the will of God. If you truly, sabi niya, anuhin mo yung kapangyarihan ko. Subukin mo ang kapangyarihan ko. So sinubok ko. Because I believe that kahit anong hirap, mabago si Pastor Alfredo, alam niya ng kanilang pamilya kung gaano kahirap. Knowing him, napakahirap. Sa posisyon niya na 50,000 ay isang gabi niya lang ma-earn sa sabungan. Alam yan ni Johnny Auto Parts. Yan yung mga disciples niya. At may-ari ng EMR. Ito, public to para sabihin nyo naman. Alam nila yan. Pero hanggang ngayon, nag-wonder lang sila. Ano kayo nakuha niya? Bakit siya umalis sa sabungan na napakadali ng pera doon? At ito, unti-unti naming namimit yung mga taong kasama niya sa sabungan. At yun pala ang purpose ng Lord, yung mapawonder yung tao. So that meron din silang chance to know that there is God who is beyond your capacity. So sabi niya dito, it's about to shift. And He did. Na-set up pa ako for divine turnaround. Babaguhin niya lahat. And the scripture said, the blessing of the Lord, nung natanggap ko na ang blessing dati kasi pera, tingin natin blessing, kahit galing sa sabungan, galing sa mga scam, blessing. Hindi po yan blessing. Ang pera po ng matuwid na tao ay resulta ng blessing ng Lord. Tagalog yan, resulta ng blessing ng Lord ang pera kapag ikaw ay matuwid. Pag hindi ka matuwid, corrupt ka, hindi po blessing yan. Actually, curse po yan. Dahil ang pera na hindi galing sa Diyos ay curse. May katapat na sumpa. At kapag kinain mo yan, natural poison. Palakpak. Paano, pastora, yung galing sa sabungan, binigay dito? Abay, hindi yan curse. Kapag pumasok ang pera dito sa mga anak ng Diyos, masanctify. Malilinisan. Dahil originally, ang may-ari ng pera, Diyos. Let's go, Psalms 24:1. Ano po ang ating ngayon? Ating message ngayon. Kasi hindi naman nakipagkita ito sa atin. Financial miracle. God and gold. God and gold. We need to define what is God. Alam natin, lahat ng BCF, alam nyo na ba? Wala, hindi. Sino ang God? Ang God is a title, it's not a name, it's a title. Parang president. There is a function. God is a functioning as source, pinagmulan ng lahat, hininga. Sabihin mo sa katabi, ang santo ninyo, ba pinagmulan ng iyong hininga? Nung araw, dahil sa kamangmangan, kinuha ko yung kamay ni Nora, nilagay sa Santo Niño.
At yung palpitation ng aming mga beat, sabi ko, oh, buhay siya, buhay. Siyempre, yung kapatid ko wala ring alam. Tinuruan din ng bulag. Ayun, may iyak kami sa Santo Niño. Tapos yung Santo Niño namin may luha. Siyempre naniwala naman kami. Only to find out may asin pala. So God and gold. Gold is ito po ang wealth. Ang gold ay matawag nating wealth, hindi pera. Ang pera, itong pera ay pag na-turn mo na into gold, matawag mo siyang wealth. The ultimate wealth is gold. Ang gold ay tuloy-tuloy ang pag-increase ng value. Ang pera hindi. Kaya nga sa mga bangko, tiniturn ito ng gold. Pag marami na silang pera, kasi ang gold ay nag-i-increase ang value. And that is what we call wealth. Saan galing ang gold? Sa God, kasi kinuha mo lang yung L. Ang gold ay provision ng God. So it means to say ang gold ay galing sa God. Hallelujah. Patunayan natin yan sa Psalms 24:1. Nakikinig yung ating mga kapwa Pilipino sa ibang bansa. Salamat. At alam ko, nilagay ako dito ng Lord sa platform na to para lahat ng mga question ko ay share ko rin sa inyo para lahat din kayo ay magkaroon ng kaunawaan, liwanag sa lahat ng ating mga struggles sa buhay. Psalms 24:1, the earth is the Lord's and all its fullness. Kabuuan ba? Kabuuan, kakumplituhan ng mundo. Ng mundo, earth, ay Kanya, Lord's. At alam natin, ang meaning ng Lord ay may-ari. He must be the Lord of your life. Yung iba naman, yes, I receive Him as my Lord and Savior. Hindi man lang maintindihan na ang Lord ay now na dineclare mo na He is your Lord, may-ari na siya ng buhay mo, pati iyong hininga. Kaya para tayong uwi, tinatanong natin sa Lord, Lord, honor? Ano po ba ang gusto niyo dito? Yung iba sa inyo, Lord ng Lord, hindi naman totoo. Kaya sabi ng Lord, not all who call me Lord, 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 can enter into the kingdom of God. Dahil hindi mo naunawaan ano ibig sabihin ng Lord. Siyang may-ari ng kuko mo. Siyang may-ari ng katawan mo. Ikonsulta mo muna sa Diyos kung anong gagawin mo dyan sa katawan mo. Kung ito ba'y iparide in mo sa iyong mga boyfriend, go ahead. Yan ikaw ang Lord ng iyong katawan. Kapag naunawaan mo, there is conviction. Kasi dati wala tayong kakunbik-kunbik ka. Akala natin pag may boyfriend tayo talagang okay na yung mag-in, and out, and in again, and out again. Pero ngayong gabi, sana magkaroon tayo ng turning around. Mukhang ayaw nyo, so mahirap. God is here to shift. I-turn around kayo sa divine setup ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Kailangan marunong kayong magbukas ng puso. Papasukin nyo ang mga salitang narinig nyo ngayong gabi. Allow Him to give you understanding. And you find yourself, kapag may understanding ka na, you found yourself doon sa lugar na gusto ng Diyos sa'yo. The world and those who dwell therein, lahat daw na nakatira sa mundo, Kanya. Kaya ang meaning ng Lord, may-ari. Mag-altar call tayo mamayang gabi. Baka hindi nyo pa nagawang Lord si Jesus. This is your time. Come on, kaya pala off and on kayo dahil hindi kayo nagre-rever sa may-ari ng inyong buhay. Kung hindi pa kayo nakamarating dyan, okay lang yan. Kasi ganun din ako nung araw. Lord ako ng Lord, hindi ko naintindihan. Nasabi ng Lord, kung makapagsalita, kala ko Lord ako. Ba't ano yung ginagawa mo? Hindi ko naman gusto yan.
Not unless bigay mo ang buhay mo para sa kanyang purpose. Hindi siya magiging tunay na Lord. Silent talaga sa world, ano? Very silent. Pero sa langit, alam mo, matutuwa kapag tinuruan. Natutuwa, nag-iingay. Gusto ko yan, gusto ko yan. Pero ngayong gabi, naramdaman ko talagang there is a division between earth and heaven. Come on, give him a clap offering. Psalms 24:1, sabihin mo sa katabi mo, hindi mo pa ba na-establish yan sa puso mo? Alam niyo ba bakit tayo nagdedicate ng mga car katulad ng dinedicate natin? Kasi pag dinedicate natin at sabihin ng Lord, okay, ako ba ang Lord ng car na to? Yes, Lord, sa'yo yan, Lord. Di ba? Yan ang dedication, Lord. Dedicate ko sa'yo para sa gamit mo. So, wag mong lagyan ng chicks. At dyan pa kayo mag-in. Ibang Lord ang mag-take over. Ang Lord ay ano? Pag sinabi mo, Lord, sa'yo to. Okay. Anong gagawin ng Lord? Akin ang gasolina, akin ang lahat. Sagot ko lahat yan. Come on, stamp your feet. Did you offer your life? Then, lahat ng kailangan mo, sagot niya. For He is your Lord. Woo! Let's go, another. Ito po yung sinabi ng Diyos na ang covenant niya. Kapag siya daw ay nagbigay, saan yan? If God will give you blessing, there is no sorrow in it. Binigyan ka nga ng blessing. Abay, enjoy ka, mamaya nandun ka na sa prisuhan. Hindi kay Lord na blessing yan. The fact na hindi ka na nagsisimba, hindi blessing ni Lord yan. Kaya nga, umpisa okay. Naku, dito. Ang daming listahan. Pag dumami na ang pera, wala na, hindi mo na mahagilap. Nung araw, walang kapera-pera, nandyan na naman, dyan, tiyang ka na naman. Sasabihin, Pastor, may simba pa? Nakatatlo na tayo, naghahanap ka pa ng isa. Kasi, na-realize nila, tuwing simba nila may bigas, may oil, may supply. Aba, nung dumami na ang supply, wala na, tatawagin mo na, parang ikaw na ngayon nagmamakawa, uy, pwede ba? Magsimba naman kayo. Parang kawawa yung pasto. Ako hindi na. Darating ang araw, pag alam ko 1, 2, 3, mukhang ayaw mo na, then tutulak na kita. Para ano pa? Bakit ko ibigay ang time ko sa'yo? Ayaw mo na, huwag mo akong linlangin. Marami pang taong nangangailangan sa akin. Come on, give him a clap offering. Proverbs 10:22. I am blessed yung sinabi ni Ken. Alam mo, ang ginawa ko lang, hanapin ko lahat ng verses na may pera. Mukhang pera yan? Hindi, mukhang verse ka. Kasi sa verse may pera, palakpak. Sige pa, wise lang, wisdom. Magmula ngayon, lahat na may pera sa Bible, ilagay nyo sa yellow pad paper. Come on! Pinadala ka talaga ng Diyos mula sa Cebu para shaken mo ang mga duda ng mga tao rito para mabigyan tayo ng idea na kung gusto nyo yumaman, which is yun naman ang plano ng Diyos. Lord, ano ba to? Gusto mong yayaman ako, ba't hindi ako mayaman? Ano ibig sabihin ng mayaman? Sobra-sobra. Sobra-sobra ang kinakain ko, hindi ko yan tinatago. Kaya alam mo yung mga greedy? Lord, tama-tama lang talaga. So, mahuli mo ang isda sa bibig. So, kung susunod ako sa Diyos niya, tama-tama lang. Pag sinabi mo, sobra-sobra, wow, gusto kong sundan yan kasi sobra-sobra. Hirap sa atin, naiinggit tayo sa mga sasakyan, sa mga pera, pero hindi tayo naiinggit kung paano nila nakuha yon. Nandito lang sa salita ng Diyos. Are you excited that you came tonight? At kahit talikudan mo, pati trabaho mo, basta't nakuha mo ang prinsipyo ng Diyos, you got it all. That's why makademand ang Diyos sobra. Talagang may right siyang magdemand dahil Kanya lahat ito. Wawawi. The blessing of the Lord makes one rich, hindi yung galing mo.
kundi ang blessing ng Lord ang nagpapayaman sa ating lahat. Unawaan nyo yan, ha? Tagalog yan. And the Lord makes one rich. Lahat tayo, siya ang gumagawa sa ating mayaman tayo. And He adds no sorrow with it. Kaya sabi ko kay Papa, sabi ko, mayaman tayo pa, tingnan mo. Nagda-drive ka pa, 75 years old, tapos gabi na, nakikita mo pa yung ano. Nung nag-start ako mag-pastor, sabi ng mabubulag ka na, bulok na yung dalawa mong mata. Tingnan mo, hindi ka na opera hanggang ngayon, 75 years old ka na, nagda-drive ka pa rin. Obvious ba? Eh dapat naman talaga ipagmalaki. Hindi siya pwedeng taguin lang. Tell the world na ito yung ginawa ng Diyos sa kanya. Bulok na dalawang mata. Hindi niya na naalala. Sa sobrang daming Bible study namin, mukhang nakalimutan niyang bulag siya. Sabihin mo sa katabi, kakalimutan mo lang pala kung ano yung nararamdaman mo. And then you found yourself na yun pala, matagal ka nang na-healed. Come on! The blessing of the Lord makes one rich and He adds no sorrow with it. So huwag kayong magmalaki sa inyong abilidad kung maghanap ng pera, tapos sasabihin, talagang kahit anong gawin yung kayod kapag ang Diyos ay wala dyan, I tell you, may kiliti kayo dyan. At yung kiliti na yan ay hindi talaga nahuhupaw, talagang hindi siya titigil, hanggat hindi naging bakukang. Walang sorrow in it kapag ang Diyos ang nagbigay, suabe, simple. Proverbs 10:22, ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya ito dinadagdagan ng anumang kalungkutan. Ano naman maganda doon? Yumaman ka, malungkot ka. Wala kang kasama sa buhay. Kami ni Papa, may edad na kami. God is so good. Yes. Dahil yung puso ba ng Diyos, sinusunod mo lang. O may triplets kami, paano kami maging malungkot? Meron kaming above normal. Paano ka malungkot? At talaga masaya. Kompleto ang rekado talaga. Oh, may Crisanto Papas ka na talagang faithful. Kahit anong utos mo, talagang walang hindi yan. Oh, di ba? So, praise the Lord. Talagang ang Diyos ay nagpo-provide kapag alam niyang kailangan mo. Palakpak. Pagising namin sa umaga, marami kaming pagkain. Baka gusto niyong kumain sa amin, marami kaming pagkain. O kaya mapatunayan ko, dinadagdagan ng anumang walang kalungkutan. Paano ka malungkot? Sobra-sobra. O yung farmers nagbigay ng kahapon, 1 dozen na donut. Kasi pinapatikim sa amin. Ang ganda kasi pinapatikim sa iyo ang lahat ng mga gawa nila. Di ba? Ikaw yung judge. So 2 lang naman kailangan may 10 pa ipamigay mo. Di ba? Palakpak. Talagang pagyamanin ka. Di niya ito dinadagdagan anumang kalungkutan. Puro kasiyahan. Kaya sabi ko nga kay may-ari ng farmers, sabi ko, pareho lang naman tayong tao. Alam mo ba, Ryan, pareho tayong mamatay. Pag mamatay tayo, wala tayong dalang pera. O nga yun. Ano ngayon pagkakaiba natin? Yan ang hanapin mo. Kasi, kung yaman, hindi tayo pareho. Mas mayaman ka sa akin, alam ko, sa pera. Pero pagdating sa ending, pareho lang tayo. Lalabas tayo dito, wala tayong tsinelas. Sabihin mo nga sa katabi, yan ang katotohanan na magpapalaya sa atin. Kaya sabihin mo sa katabi, huwag kang hambog. Hindi ko sinabing hambog si Ryan, talagang humble yon. Pero sabi ko, may kulang pa rin. Kahit anong gawin mo, pag wala si Jesus sa puso mo, hindi talaga ikaw kumpleto. Amenable naman siya. Amen. So kahit sinong milyonaryo, pwede mong pagsabihan dyan. Dahil patas lang kayo sa harap ng Diyos. Alright. So, Proverbs 3:9-10. Honor the Lord with your possession. Ino-honor nyo ba?
Ino-honor nyo ba ang Diyos sa inyong mga pagmamayari ng lahat? And with the first fruits of all your increase. Lahat tayo ay subject for increase. I-honor nyo lang. Ibigay nyo yung inyong tithes and offering. At lalo na yung first fruits of all your increase. Of all. Iba pa yung increase ng Lord, iba pa yung of all your increase. So your barns will be filled. Ito, patutunayan ng Lord sa iyo kung maniwala ka ngayong gabi. Patutunayan niya sa iyo. Your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with new wine. Ano ibig sabihin ng new wine? Hindi kayo magpalasing ng new wine, kundi ano? Kayo ay masisiyahan to the fullness. Kapag ang blessing ng Lord ay nag-overflow, ibig sabihin, wala ka ng kailangan. Talagang overflowing siya kapag nag-bless. Hindi ba yun ang dapat pangarapin natin? Mangarap tayo mag-overflow ang lahat sa atin. Come on. And you can only get that sa kanyang salita. At dahil ang promise niya, alam niyo ba ang Diyos pag nagsalita, talagang mangyayari. There will be light and there was light. Kaya gusto ko, lahat tayo ay mananampalataya ng kanyang salita. Dahil ang salita niya, pag pinaniwalaan mo, mangyayari talaga sa iyo. So, paghandog sa kanya ng mga unang bunga ng iyong ani. Sa bagay, no? Kasi pag, sa umpisa okay yung iba. Pag dumadami na, mukhang laki na nito. Diyan tayo nasilo ng demonyo. Kaya nagdi-drip ang yung giving natin. Hindi na tama. Naisahan ka. Kasi tumingin ka sa number. Diba? Pag 100, napakadali ibigay ang 10. Gusto mo 20 pa eh. Pagdating sa 100,000, napakahirap gawin. Ibigay ang 10,000. Lalo na kung 1 million. Hirap na hirap ka. Sa kanyang unang bunga ng iyong ani. Kasi honoring, ino-honor mo siya ng iyong 100 million or 100,000 ay galing sa kanya. Yung pagbigay mo ng 10% is parang resibo. Hindi ka pa nagbigay actually. Sino bang nagbigay niyan? Di ba siya? Well, malaki ka na. Magbigay ako ng 10%. Naisip ko pa ba nga kung baka pwede namang hindi. It's a receipt for you to say, thank you, Lord. Copy, Lord. Tanggap ko, Lord. So, yun ang ibig sabihin ng resibo. Pupunta ba yan sa kanya? Hindi yan pupunta sa kanya. Babalik din yan sa iyo, tanga. Aray ko. Bakit hindi mo ibigay ang babalik sa iyo? Di ba sabi na, see if I will not open the floodgates of heaven at ibabalikan kita. Kasi iba ka mag-bless, iba ka magbigay bilang tao versus sa Diyos na bigay. Oh my God! Pag anak ka ng Diyos, may opportunity kang mag-receive ng bigay ng Diyos. Hindi bigay lang ng tao. Hamak namang sobrang laki ang bigay ng Diyos kaysa sa bigay ng tao. Hallelujah. O, tanggalin niyo yun sa isip ninyo na para kayong ninakawan kapag nagbigay kayo ng 10%. Kapag ginawa mo ito, mapupuno daw ang ani ng bodega at apaw ang inumin ng inyong mga sisidlan. Overflowing. Yung bang hindi mo na kailangan bilhin. Kasi yun ang promise ng Lord. Hindi mo na kailangan bilhin ang mga bags. Pag ikaw ay talagang nagsiserve sa salita ng Diyos, hindi mo na kailangan bilhin yung mga pagkain. Si Nora, nag-iimbento. Maganda talaga pag marami kang member dito na merong mga negosyo. Diba? Nag-iimbento lagi si Nora ng pagkain. Di, taster na naman ako. Kaya, paano hindi ka tataba? Hello? Mukhang wala kayo niyan, ha? Gusto ko ibigay sa inyo yung meron ako. Galing yan dito. O, nagbebenta ng mga sabon si Pastor, may bigay sila dito na sabon. Hindi ko na kailangan bilhin. Hallelujah. Hindi pa ba yan kayamanan? Kasi gusto natin talaga isang kaban-kaban na pera.
Favor. Mga bagay na hindi mo na pinaghirapan, ipapadala na lang sa'yo. Mukhang malungkot kayo. Kapag ginawa mo ito, mapupuno daw ang ani ang bodega at aapaw ang inumin ng inyong mga sisidlan. Talagang umaapaw. Siyempre ako, marami akong responsibility dito. Nakita ko ang alalay ng Diyos sa akin. Kahit sobrang laki, tulad nito, nagbayad ako ng ating kuryente. 15,000, 20,000 minsan, abot. Saan kukunin yan? Sa basket. Pakibilang naman kung magkano yung basket. Alam, may idea ang Diyos eh. Alam niyo, ang Diyos natin, ganito siya oh. Hindi siya nagbibigay ng mga paraan sa iisa lang. Ang dami niyang mga ways. Sabi ko nga sa unang batch ng BCF, mukhang hanggang ngayon, di pa kayo nagbibigay ng tithes ninyo, ha? Alam niyo, ang Diyos, bibigay niya pa rin sa akin ang dapat sa akin. Ipapadaan niya sa Macau, sa likuran ko, kasi kayo ang nasa harap. Palakpak. God is true to His word. When God releases financial miracle or blessing, pag tinawag nating financial miracle, blessing yan. Tandaan nyo, pag sinabing blessing, galing sa langit, ha? Dadaan siya sa righteousness ni Jesus. Hindi kayo basta-basta, blessing, pastor. Alam mo naman, hindi nagsisimba. Binibless siya. Mukhang nakakaselos, ha? So, blessing, it is, sabi niya, it's not like the world. Kasi pag nagbigay ang riches ang world sa iyo, may kasamang anxiety, stress. At ano pa ang attached dito? Fear. Kapag galing sa mundo ang iyong blessing, may kasamang sorrow added in it. Kaya syempre, dahil yung iba yung system mo, ninanakaw mo, or magdidiskarte ka, natural, dadaan, papasok yung kabit, papasok yung mga girlfriends. Diba? Kung marami kang girlfriend, siyempre marami kang regaluhan. So, iisip ka na naman paano ka magnakaw. Para masustain, ma-maintain kung ano ang supply sa iyong mga kasalanan. Are you here? At walang tigil yan. Balang araw nakita mo yung kabit, wala na. Bakit wala na kayo? Simple lang, wala na siyang pera. Palakpak. Meron ako ngayon gusto ko lang ipakita sa inyo. My God, kapitan siya ng barko, may edad, sana marinig niya ito. Ganda, 23 long years silang nagsama. Tapos dahil lang sa isang scammer, I believe scammer yun eh. Batang-bata pa, Muslim. Kasi pinakita yung niya, ang ng kuko, parang kuko ng Maynila. O yun, can you imagine? Lahat ng pangarap ninyo mag-asawa, sinira lang ng isang relasyon na hindi mo alam kung saan galing. Para bang nahanginan lang ba? Yun ang hirap ngayon. Kaya dapat kayo, you need to kapit sa salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos lang makapagbigay sa inyo ng safetyness. Kaya nga ngayon kinakounsel ko ang asawa at sinasabihan ko siya, fix ka lang kay Lord. Para sa Diyos kasi baliwala yan. Sa atin talagang big deal yan. May move tayo na ikakasira pa ng buong pamilya dahil sa pride. Siyempre nasaktan ka, di ba? Ang tendency mo gagawa ka rin. Kalimutan mo, may mga anak ka, ang ganda ng plano nyo. Lahat yun na-shatter because of sin. See, sin can block you. Come on, give him a clap offering. Kaya sabi ko sa mga young people, you can enjoy without sinning. Try it. Pero kung talagang hindi nyo kaya at kayo ay nagko-continue ng sin, so, alam nyo na ang consequence, then you will suffer. Okay lang kung wala kang pride. Madali mo aminin yung kasalanan, madali kang makabalik. Pero pag ikaw ay inatake na ng pride, there will be a big wall between you and God. And forever condolence. So, ngayon lang ka nakarinig niyan. So may covenant promise ang Diyos. There will be a thunderous truth tonight. Truth must be like a thunder in your heart.
Because ang truth will make you free from any bondages. Lalo na sa pera. Laging nag-aaway ang tao dahil sa pera. Kahit hindi maganda yung babae, walang rason. Because of money. So money is evil when there is no Jesus. Palakpak po natin ang Lord. While God is releasing our financial miracle or blessing, it is not the riches that like the whole world or world riches. 20 minutes before takeoff. They will build an empire like a sand. In the sand, I mean. It is supernatural kapag ang Diyos ang nag-bless. It is abundant kapag ang Diyos ang nag-bless. It is holy, banal, nakakaiba. It is a blessing that brings glorification to God. When God blesses you, it will bring peace, not only to you but to the whole family. Palakpak. It is overflow that reminds you that it does not come from you. When it comes the overflow, i-remind ko sa kayo, ang meaning ng overflow galing sa langit. Hindi yan galing sa inyong mga kamay. Eh, iba hindi na nagsisimba kasi isip nila, galing talaga sa kamay namin yan. Hintayin mo lang para patunayan ng Diyos na hindi galing yan sa inyo. Sabi ko nga, di ba, nung araw, ganyan din ang ginagawa nyo, ba't di kayo nag-overflow? Ba't ngayon nag-overflow kayo? Kasi nakapasok kayo sa salita na may pangako. Medyo, pag nagkasala ka ngayon, mahina ang downloading because of grace. Noong araw, talaga pag nagkasala ka, tsak, patay ka kaagad. Pero ngayon, matagal pa. Pa-enjoy ka pa muna. Hanggang sa ikaw ay meron ng sakit sa babae, sakit sa lalaki, at doon mo na na-realize na ito palang ini-enjoy mo ay hindi God's blessing dahil may sorrow in it. May bayad. Palakpakan natin ang Lord. I am not preaching prosperity for vanity. Kasi accuse nyo na naman ako, ay, pastoran nyo dyan, puro prosperity gospel. I'm not preaching prosperity for vanity, para ibili nyo ng mga Gucci. I am declaring promise, the provisions for purpose. I am declaring the provisions for purpose. Para safe tayo dyan. Hindi pwedeng sabihin ko, uy, next month, mayroon kayong pera, malaki-laki. No, I'm telling you that it is but natural that your Father in heaven will bless you because it is ordained already that you are His child. You are not called to live in bondage. Don't you know that? Hindi tayo tinawag ng Diyos para mabenda pa. Noong araw na benda na tayo, pinakawalan na nga tayo eh. Bindado tayo ng utang. Di ba, Ken? Bindado din Niyari din yan sa kanya, bindado siya. Pero nang kinalagan siya sa pamagitan ng pagbabasa at pagsunod, bawat sunod mo pala kalag. Bawat sunod, hindi kalag na kinukuha yung benda mo tuwing salita, bawat salita, kinukuha yung benda, hanggang sa ikaw ay nakakalas sa benda ni Satanas at nakaramdam ka na ng freedom sa pagdala ng pera. Hindi ka na, nawala na yung mga takot mo sa mga desisyon mo. So you are now called free from bondage because you are a child of the Most High and you are an heir to the kingdom. You are a leader, not a borrower. Lender, not a borrower. Sabihin mo, malapit na ako dyan. Ako na magpapahiram, di na ako manghihiram. Oh, nobody is perfect. Pati na rin sarili ko, malapit na ako dyan.
Sabi niyang, Lord, pag nakita ko, marunong ka na ngayon. Marunong ka na, realize mo na hindi basta-basta gumastos ng pera, okay? Pupundahan kita ng 10 million. Abangan mo yan, malaking test yan. Akala mo, wow, 10 million. Oh, testing yan. Pag na-failure ka dyan, buong kunana ka. God is a God of test. He owns heaven and the earth. Can you imagine? Pwede niyang i-command ang isang salita lang ng Diyos, ang tao makapagbigay sa iyo, wala siyang planong magbigay, because He is the sovereign God. He is in control. Hallelujah! He's your Father and He's your King. The lie of the enemy is this: oh, your luck is permanent. L-A-C-K and L-O-C-K. Lack, and lack. Araw-araw, hanggang diyan ka lang. Wala ka ng pag-asa. Wala, forever kang mahirap. Eh, siyempre, forever ka rin umiiyak. That your struggle defines you. That is not the statement of God. What defines you is that you are a child of God. No, kahit marami kang utang, marami kang pinagdaanan, napahiya ka nung araw, dahil sa utang mo, hindi yon ang basihan ng Diyos. Ang basihan ng Diyos ay, dahil anak kita. Mahina yung palakpak nyo. Tanggapin nyo, mahal kita, sabi ng Diyos, dahil I love you. No more arguments because I love you. Don't you know na namatay ako para lang sa'yo? Ngayon, utang mo lang, hindi ko kayang bayaran. Binayaran ko nga lahat. Amen. Receive it. Ito yung maganda. The truth of God's word is that your wilderness is a path of your promise. Your wilderness. Aba, wilderness? Yung bang paikot-ikot ka, hindi mo alam ang gawin mo. Yun pala ay siniset up ka ng Lord ng divine turnaround. All you have to do is to trust the Lord, the Word, so that He can do His thing. His promise. And every dry season has an expiration date. Wow, no, ito yung minsan, wala ka ng pera. Malala ko to, sabi ko, okay, dadaan lang itong wala akong pera, bukas meron na naman. You need to fight. What is the negative thoughts in your mind? That is how to handle your life as a Christian. Alam niyo ba yung story ni Elisha na may widow? Di ba? Kakarampot na lang yung kanyang natira na oil at saka yung kanyang harina. Tapos, kukunin na yung mga anak niya, namatay yung widow nga, namatay yung asawa, kukunin pa ng mga lender ang dalawa niyang anak. Talagang wala na. When Elisha came, sa buhay niya, propeta, dumating sa buhay niya. Sinunod niya lang. And all the turnaround, nakita niyo, bumalik yung dalawang anak niya, na set free siya, nabigyan pa siya ng future. Kung kayo ay nasa ganyang sitwasyon, be encouraged because our God is the same yesterday, today, and forevermore. He's talking to you right now. He's full of courage. He wanted you to pour out, to receive. And he was saved by her future with security. Noong time na yon, siguro lahat ng pag-alala nangyari doon sa widow. But noong time nakamet siya ng sugo ng Diyos, then her life had been never be the same again. At yon ay isa sa mga testimony na nasa Bible. Si Jehovah Jireh, the Lord who provides, is moving in your situation right now. Do you know that? If you know that, you have to believe. Do not just know. Just receive it. Believe that Jehovah Jireh is moving in my finances. Jehovah Jireh is moving in my mountains of death.
He's moving in my mountains of doubts, in my mountains of lack. Jehovah Jireh is the God you need tonight, today, as this very moment. God is not limited. Good news, is not limited with the economy. No matter what happens to the Philippine economy, the economy of heaven is permanent. Walang pagkabankrupt ang ating langit. Walang pagkabankrupt ang Diyos na inyong sinasamba. He is not bound by inflation. He is not intimidated by recession. Ayan sinabi, pag hindi manalo si governor, palayasin na kayo. Sabihin mo, adlukin. Ayun, may nag-amen. Ibig sabihin, hindi siya napaalis. Because God is in control. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Do not believe the lie of the devil. Huwag niyong paniwalaan yung mga ng demonyo sa inyo na nagpapahina sa inyo. Believe in God. If you trust Him, He is going to take control of everything. Wala siyang kinukonsultahan bago siya magbigay ng milagro. Ito yung maganda sa Diyos ko. He doesn't consult to anybody. Bibigyan ko ba ito o hindi? Basta siya, ang Diyos ko na nagbibigay. He owns it all, the gold. He owns every dollar, every piso, every resources. Gold and silver is mine, He said that. Even the cows in the field, He owns that. Every opportunity is already in His sovereignty. He's in control. And when He said release, nothing can hold that. All we have to do is to trust God that He is going to release whatever is for me. I know my God will release that in my behalf, in His time, in His timing, because He knows what is best for me. And when He said release, nothing can hold it back. The source who is God feeds Elijah. Remember? The ravens, ginamit niya ang ravens para i-feed niya si Elijah sa wilderness. Nung COVID, wala tayong labas-labas dito pero yung mga pagkain sobra-sobra. Salamat naman, hindi ravens ang nagdala. Medyo tao, special. Meron pa yung sasakyan. Tapos nagsasabing, walang may nagpakilala, ma'am, may nagpadala ng pagkain. Ilang taon din yun, Pwede pala, kahit mag-COVID, mag-economy recession dyan, ang Diyos, kahit saan ka, basta anak ka ng Diyos, talagang lahat ng pagkain ihatid sa iyo. Hallelujah! He is the same God. I tell you. Are you blessed that you came tonight? He's still the God who filled the nets of the disciples. Ano, pinuno niya ng isda, yung mga nets na walang laman, all night long. But in one word, fish comes into their nets. And I am serving the same God. He is still the same today. He's still alive. The Jesus of Nazareth. So, supernaturally supply, you must understand that our miracle is but ordinary. Now that we are children of God, ordinaryo na lang po ang mga milagro sa atin. Ordinaryo na lang na nahil yung ating mga sugat. Ordinaryo na lang na tayo ay pinagaling sa sakit. That is our life. Miracle working, powerful God is in us. Hallelujah. Your worthiness, it is based on His faithfulness, hindi based sa atin. Dahil magaling tayo. Based ito sa Kanyang faithfulness. He is truly faithful in all He does. Faith is the currency of heaven. Alam natin yan. Faith is what moves mountains. Dami mong mountains, di ba? Mountains of utang.
mountains of sama ng loob, mountains of pag-alala, doubts, be thou removed, and they shall remove by faith. It is true by faith that you can remove every mountains in your life. Faith is what causes the blind can see. The issue of the blood, faith can stop the blood. Faith can stop the blood. Faith is what opens the floodgates and the provision of your life. For without faith, you cannot please God. Do you realize that? So it's all about faith. Galatians 6:7-8. We remember sowing and reaping. If you know how to sow, you will always receive. You will always have reapings. Trust with all your heart. And with all, when God is releasing His gift to you, it will be shaken and running over to your lap. So the labor of love, He reward us all. Faith does not mocks or works by sight, for faith works by trust. Do you trust God? Then what is the word that you trust? Do not just say, I trust God, I trust God. You have to have the word, because the word is God and God is the word. Every day. So He is rearranging things in your life. For today, probably nothing is happening, but just believe. God is encouraging you to believe. Whatever you believe in His word, it shall happen to you, because God and His word are one. He's trustworthy. He is about to release prosperity in your life, not for vanity, but for blessing you, so that God wants you to bless other people. Kung ang ating iniisip ay gusto ko makabless ng maraming tao, then surely God will listen to your desire. And He will give you the desires of your heart, because that is His will. His will is to be blessed, to be a blessing to many people. Palakpakan natin. You have been refined all throughout through affliction. You have been probably wondering bakit wala pa akong trabaho, or maybe yung mga bagay na hindi magandang pangyayari nangyayari sa iyo ngayon. Remember, God is piniprepare ka ng Lord for a better divine appointment. Big time. Kaya ang gawin mo na lang, mag-prepare. Ano ba, Lord, ang kulang ko? Maybe hindi maganda ang aking ugali. Lagi akong naiinis pag wala. Sabi ng Lord, hindi kita pwedeng bigyan pag ganyang ugali mo. Palakpak. Tinitingnan niya kung wala at meron. Kung wala at meron, the same pa rin ang iyong attitude, then you are qualified for His provision without limit. Kasi marunong ka na magdala. Hallelujah! Hallelujah! Your finances tonight, I declare, is about to transform. God wants you to arrange and rearrange everything, because He wanted you to get right. Because alam niyo, pag get right, sabi ko, from rectum to from rectum to mouth, from mouth to rectum. Straight na straight, yun ang gusto ng Lord. Gusto niyang i-straighten ka muna, para pagbigay niya, agad-agad, nakikita mo ang result. Okay? So your finances, don't let the devil lie on you that it is permanent. It's over. The drought of your life is over. The kingdom of God is not dry. It doesn't run dry. The kingdom of God is overflowing. In the name of Jesus tonight, who will be the water, as He command the water, the fish to the storm, even through the storm. Tingnan niyo, wala kayong pera, nagkaroon ka ng kotse, ano ba yan? Hindi pa ba yan, sa mundo parang kalokohan, pero nangyayari. Diyan, wala kang pera, nagkaroon ka ng bahay. Nagkaroon ka ng ganito, ng ganyan, wala ka naman pera. How? Because of His promise. And He is He is a very powerful El Shaddai.
the overflow God. He wants you to have more than enough. To identify, for you to be identified na anak ka nga ng Diyos talaga. Maraming nainggit sa'yo, but bago na naman ang damit mo kasi binigay. Pero bakit ganoon siya binibigyan, ako wala? Kaya nagiging wonder ka. Wonder Woman, wonderful. Puno ka ng wonder. Ang mga tao nagtataka sa iyo, but pareho lang naman ang sweldo natin, but ikaw ang dami-dami mong ganito, may ganyan ka pa, may ganyan ka pa. That's a big difference when you tell people that, hey, I'm a child of God. Worship the provision or the provider. Some of you come worship because you want provision. God wants to challenge you. Do you worship me or my provision? Silent in the court. Pakilagay nga sa notebook para ma-check. Will you cling to the gift or you honor the giver? Alam nyo, mamili kayo dyan. Some of you honor the giver. Some of you are waiting maybe today, madami kayo nintay ang inyong mga flights kung saan kayo pupunta sa abroad. He is, you cannot mock Him. If you are getting right, He is moving in that plan of yours. He is with you. The finances will just come. He is anchoring your soul in righteousness. Kung marami ka pang kulang, talaga hindi ka niya i-allow. Dahil alam niya, hindi mo kakayanin yung big time test doon sa dulo. God is so good. He loves you and me. But you must put Him first before anything else. Pag hindi nyo kayang ibigay ang una para sa Kanya, do not expect. When you honor Him at your first fruit or your increase, He promised you He will take good care of you. We talk about Proverbs, Malachi, and even Matthew 6:33. This is not a fantasy. It is the word of the living God. It is His promise. Take it. If you take it, you will have it. Some of you, financially flow. God is not limited to bring finances miracle. Marami siyang method. Hindi lang yung trabaho mo. Marami siyang paraan to bring you His promise of financial miracles. Hallelujah! Kaya huwag tumigil sa kaka-reach out. Kaka-connect ng mga tao sa buong mundo. And you will have what He is telling you. Talaga, pag ikaw ay sumusunod. Some of you financially, hindi na, wala na. But financial miracle can come to you. The key are you ready? Yun ang susi. Ready ka ba? Are you expecting? Are you expecting? Are you expecting? Are you expecting? Are you ready? Last, are you believing? Diba? Ini-expect mo nga, hindi ka naman nag-believe. Wala din. Kailangan nagbibilib ka sa lahat ng promise. Yes, I am your child. You have given me the power, the connection, anchored to your promise that you will never leave me nor forsake me. That I am your child. And that you are going to use me beyond what I'm expecting for. My friends, there are faith that will shake you, your foundation of doubts. But tonight, may I awaken your soul from your slumber or from your sleep. Wala nangyari, talagang ganyan talaga. So tomorrow again. Walang kaano-ano, kalatoy-latoy yung tsura mo kasi parang, talagang forever na yata ito. Okay, change that. Allow God to lead you. All right, to a spiritual awakening. Break the course. Break the fundamental negative words of the devil in your life. Kailangan po natin ng hindi lang survival. It is a supernatural expectation. The divine certainty, sa lahat ng ating pinaniwalaan. And lastly, walk with miracle worker. You know that when you walk with the Holy Spirit, you are working with Him. You are walking with the miracle worker. The drought is over.
The overflowing is about to come. So be ready. Be expectant. Believe that that is the word for you tonight. And everything will be changed. A swift of everything. Let God be glorified forevermore. Ladies and gentlemen, shall we all stand? God and gold. Remember, gold is in God. Do not be away from God. Otherwise, you will not have gold. If you want gold, you can find it from the source, which is God. As you lift up your hands, how I wish I could lift your head to the heavens because your face is nakadikit po talaga sa lupa. Alam nyo sa langit kasi masayahin talaga ang mukhang nakadikit sa langit. Pag yung, tandaan nyo yan, ano bang itsura ko? Makalangit ba o makalupa? Hirap talaga ninyong patawanin. Hirap talaga ninyong i-lift up. Dahil talagang malaki ang kanyang glue dito sa lupa. Tonight, you have to have a breakthrough like an airplane. I-breakthrough nyo yan. Speed in the Holy Ghost. Because if you don't have speed, then surely you cannot break through the law of earth. Hallelujah. Let's go to the law of God. Heavenly Father, I thank you for your principle. Your principle is your standard. And I believe as a child of yours, John 1:12, you have given me the power and authority to access in every wealth that you have because you are my Father. The throne is open for me tonight. And I'm so glad that the overflowing, I can see the overflowing blessing in my life supernaturally. Today, I declare, open your mouth, declare because that is yours. You're a child of God. Do not just pray, declare of what the Lord has declared over your life tonight. Hallelujah, hallelujah. I'm so excited. My face is not excited though, but my heart is exciting. I pray that the power of God will arise until my head down to my toe so that I will be activated, my spirit will be quickened, and I will be awakened that this is the day that the Lord has made. There will be a shift of my situation. I am defined with what God is telling me. I am a child of a king. Open your mouth. How come you don't have anything to say? Go to your Bible. Read the Bible and receive that in your heart so that when your heart is full of words, your mouth is your weapon. All overflowing comes from your declaration. The heaven is about to open and release your financial blessing. There's an overflow tonight. There's an overflow tonight. Hallelujah. How I wish the Holy Spirit will teach you to jump, to receive, to step forward, believe even if you don't feel it, because you are having faith, not feelings. Hallelujah. Hallelujah. Ang mga anak ng Diyos ay puno ng hallelujah, puno ng galak, puno ng mga salita ng Diyos. We do not waste our time of other things. We go straight to the powerful word of God that when you speak in faith, it is going to happen tonight. Come expectant, come with excitement that God is going to do that. Tomorrow, there will be a shift. Suddenly, hallelujah. Heavenly Father, we thank you for the overflow tonight. Supernatural miracle will happen. This is my prayer and declaration for everyone. We don't care what's going on. All we care is what you care for us. Your love for us is overwhelming, overflowing. And we just hold on to your love, Lord. Anchored to your righteousness. And in Jesus' name, we receive everything what you have for us. Everybody say Amen. Hallelujah. Dito na tayo. Takbo. Do not waste your time. God is moving. The atmosphere is filled with the Holy Ghost.
And the word spoken There's in an the atmosphere. outpouring of abundance, of abundance. Prophesy to your New situation. doors Opportunities have been opened. are opening right now. Believe, young The people. land, The land is green. it is green. A new grace has been released. The glory of the latter is greater than the former. The blessing is Acts here. 2:17. It's Hold to all His promise. Lift up your hands, come on. The glory of the latter is greater than the former. The blessing is here. Yes, It's the Holy all Ghost here. is here. It's all here. There's an overflow. Prophesy Abundance for your of future. favor. It's a new level. A new level of It's a new believing. level. There's an overflow. Abundance of blessings. I'm taking over. It's taken over. I'm taking over. I want you to imagine the Over your purpose and plan family. of God for your Over your life. education. Over Prophesy. your finances. Come on. I see the nations All groups, come to they me come to you for help. to receive answers from my least. I'm ready, season and out of season. Shining Yeah. as a house on the hill. My greatness cannot be hid. Sing it again. Church, shine. I see the nations come to me to receive answers from my lips. I am shining. House on a hill. My greatness cannot be hidden. It's beyond my wildest dreams. What the Lord is doing. Beyond what you can think of. Say it's my reality. It's beyond Mangarap po my tayo. wildest dreams. It's reality. What the Lord is doing. It's not a fantasy. my reality. It's the word from the living God. Your reality. There's an overflow. Abundance of favor. It's a new level. It's a new level. It's a new level. There's an overflow. Abundance of blessing. Abundance of blessing. Taking over. Taking over. Taking over. There's an overflow. Abundance of favor. Abundance of favor. It's a new level. Amen. It's a new level. There's an overflow. Abundance of blessing. Abundance of blessing. I'm taking over. Amen. I'm taking over. Walking in abundance, moving with the speed of the Holy Ghost. I am favored. Go with the Holy Ghost. Walking in abundance, moving with the speed of the Holy Ghost. I am favored. How many of you walking? Come on. Walking in abundance, moving with the speed of the Holy Ghost. Do you know you are? I am favored. When I'm walking in abundance. Walking in abundance, moving with the speed of the Holy Ghost. I am favored.
taking over, taking over, taking over, Come expectant. taking over, taking over, taking over, taking over, taking over, My next move. taking over, in your home, in your taking over. I'm taking over, taking over, I'm taking over, taking over, taking over. Do you know you're taking over? Taking over, taking over, I'm taking over, taking over, I'm taking over. In your home, in your taking over, taking over, I'm taking over, I'm taking over. Walking in abundance, moving Yes. with the speed of the Holy Ghost. He will take over. Abundance, speed of the Holy Ghost. Yeah, I am favored. Do you know you were favored? Amen. Come on, lift up your heads. I am favored, Supernatural, blessed, supernatural. supernatural. It's a new level. It's a new level. It's a new level. It's a new level. Supernatural. Supernatural. Wave your hands there. It's a new level. It's a new level. In my home. In my home, In my finances. It's a new level. It's a new level. It's a new level. Amen. In my job. It's a new level. Finances. It's a new level. 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 Taking over. I'm taking over. Taking over. I'm taking over. Everywhere taking over. I'm taking over. Taking over. I'm taking over. To the west, to the north, to the south. Supernatural voice say I'm taking over. Taking over. Taking over. Give somebody a high five, say it's a new level. Come on, Five. prophesy, prophesy, prophesy. Retebogolobogolo. Supernatural in my blessed. finances. Supernatural in my business. Supernatural in my home. Supernatural education. Amen. Super. It's a new level. It's a new level. A new level. It's a new level. A new level. It's a new Ever level. increasing. It's a new level. It's a new level. Taking over. I'm taking over. Say in my job. I'm taking over. 10 years and one. I'm taking over. 10 I'm taking over. Supernatural. 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 Where's your head? Supernatural. 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 Come on, prophesy. Amen. God bless you. Stay in the word because there is power to bring you into its supernatural blessing. Be blessed to be a blessing. Amen.